Sa isang huling suntok, pinatigil ni Ilmo si Mugen, tumigil sa paggalaw ang katawan nito. Sa kabilang banda, kinaladkad ng Flesh Demon si Muhiwa sa buhok, at kahit sama-sama sila, hindi nila nagawang makapinsala kahit kaunti sa halimaw na iyon. Hindi pa rin tiyak kung sila'y buhay pa. Sa pagkakataong inalok ni Ilmo ang tatlong disipulo ng bundok Hua na umalis at iwan si Muhiawa, kapalit ang kaligtasan nila, matatag na tumayo sina Mugen, at Maul. Hindi pa nila alam noon kung gaano katindi at kasindak ang tunay na lakas ng halimaw na kanilang kaharap. Buong tapang na hinugot ni Mua ang kanyang espada at iminungkahi na siya na ang unang sumugod, dahil tila may pagkagusto si Ilmo sa kanya. Itinaas naman ni Maul ang kanyang dambuhalang espada, handang sumunod agad sa likod, habang nagbabala si Mugen na mag-ingat siya. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Muhiwa sa isang mabilis na galaw na halos hindi na makita ang kanyang pag-usad. Ayon sa likas na likaw ng loob ng mga mandirigmang mula sa Orthodox sect, ang pakikipaglaban ay laging nauuna sa pag-atras. Habang nangyayari ito, nanatiling walang kib at tahimik si Ilmo. Sa kabila ng kanyang malulupit na pulang matang tila naglalagablab sa kaitayman ng kanyang mga mata, ang kanyang kilos ay kalmado at matatag. Parang bumagal ang pag-inog ng oras habang maingat niyang inoobserbahan ang bawat galaw ng kanyang mga kalaban. Mabilis na umatake si Mua gamit ang kanyang espada, ngunit sinalubong ito ni Ilmo gamit lamang ang kanyang hubad na kamay. Hindi siya natinag ni kaunti. Sa isang iglap, tinaas ni Ilmo ang espada, dahilan upang mabuksan ang harapan ni Mua. Agad siyang sumaksak gamit ang kanyang matalas na kuko. Sumirit ang dugo sa hangin habang tinuhag ng kuko ni Ilmo ang katawan ni Muhiwa. Ngunit nanatiling walang emosyon ang mukha ni Muhiwa. Maya-maya, sinipa ni Ilmo si Muhiwa ng malakas, dahilan upang gamulong ito sa lupa habang sumisigaw sa sakit. Ngunit hindi pa tapos ang pagsalakay ng mga disipulo ng bundok Hua. Tumalon si Maul sa ere, buhat ang kanyang dambuhalang espada, handa para sa isang mapaminsalang hampas. Ang bigat at puwersa ng kanyang galaw ay nakakatakot. Bilang isang bihasang mandirigma, agad napansin ni Ilmo ang paparating na atake. Mabilis siyang lumundag palayo, dahilan upang tumama sa lupa ang espada ni Maul, ilang pulgada lamang ang layo sa kanya. Hindi tumigil si Maul. Muling tinaas ang kanyang espada at muling umatake ng buong determinasyon. Pinalawak niya ang kanyang hampas, ngunit mabilis na yumuko si Ilmo at naiwasan iyon ng walang kahirap-hirap. Umiti si Ilmo, tila binabasa ang bawat galaw ni Maul. Bigla siyang bumalikwas at sumugod ng buong bangis. Sa isang iglap ng kanyang kamay, lumipad ang dugo sa paligid, puminto ng pula sa hangin. Sa ikalawang hampas, naitulak niya si Maul pataas at palayo. Tumilapon ito sa ere. Agad namang sumugod si Mugen, bitbit ang pag-aalala sa kanyang boses habang tinatawag ang pangalan ng kanyang kasamang disipulo. Buong lakas siyang umatake, tinutok ang lahat ng kanyang puwersa sa nag-iisang kalaban. Tumingon si Ilmo sa kanya, at sa pagkakatitagan nila, isang malamig na kilabot ang gumapang sa gulugad ni Mugen. Nawalan ng bisa ang kanyang determinasyon. Lubos siyang nilamon ng ubod ng bangis na killing intent na pinakakawalan ng Flesh Demon. Nanigas ang kanyang katawan, tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha, at nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding takot. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, muling bumalik ang isang alaala, isang trahedya noong kabataan niya. Isang mandirigmang may maskara ang walang awang pumatay sa kanyang ama sa harap mismo ng kanyang mga mata. Kahit patay na ang kanyang ama, patuloy pa ring hamampas ng espada ang lalaki, na parang ninanamnam ang karahasan. Nagtago noon si Mugen sa ilalim ng silong ng kanilang tahanan, tinakpan ang kanyang bibig upang hindi makalikha ng ingay. Sa panahong iyon, hindi pa siya nabibigyan ng pangalang buwan bilang ikalawang henerasyong disipulo ng sekta ng Mount Hua. Nakadilat ang kanyang mga mata, saksi sa karumal-dumal na tagpo. Ang matinding takot na dulot ng alaala ang nagtulak sa kanya noon upang hawakan ang espada at sundan ang landas ng martial arts. Ngunit sa sandaling ito, ang bangungot na iyon ay muling bumalik, winasak ang kanyang konsentrasyon. Saktong tumama ang kamao ni Ilmo sa kanyang mukha. Bagaman hindi ito gaanong nakapinsala, tumilapon pa rin si Mugen palayo. Bumulagta sa lupa ang kanyang katawan.
Napatitig si Ilmo, lit sa tila wala sa ayos na kilos ni Mugen. Naisip niya kung sira na nga ba ang taong ito sa loob. Nanatiling nakadilat ang mga mata ni Mugen, tila paulit-ulit na pinapanood sa kanyang isipan ang bangungot ng nakaraan, at pinupuno ng matinding takot ang kanyang isipan. Sa kabila ng lahat, pinilit bumangon ni Muhiwa. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa matinding determinasyon habang muli siyang sumugod, tangga ng mahigpit ang kanyang espada. Walang bahid ng takot ang kanyang mga titig. Gaya ng dati, inabot ni Ilmo ang kanyang espada gamit ang hubad na kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na yumuko si Muhiwa, na iwasan ang matalas na kuko na nakaambas sa kanya. Agad bumawi si Ilmo, pinakawala ng isang mabagsik na atake, isang suntok ng tuhod na tumama ng direkta sa sikmura ni Muo. Matindi ang epekto ng tama, at agad siyang nawala ng malay habang sumusuka ng dugo sa lupa. Hinablot ni Ilmo ang buhok ni Muhiwa gamit ang kanang kamay at sabay na hinayla ang espada sa pamamagitan ng talam nito. Habang unti-unting nawawala ang lakas ni Muhiwa, dumating si Maul mula sa likod. Umatake ito sa sobrang puwersa, nagwawala habang iwiniwasiwas ang dambuhalang espada. Ngunit mas mabilis si Ilmo. Yumuko siya para umiwas sa galaw. Pagkatapos, gamit ang espada ng bundok na hawak-hawak sa mismong talam, inatake niya si Maul ng 4 na sunod-sunod na beses, sa kamay, dibdib, tiyan, at binti. Ang bawat atake ni Ilmo ay tumama ng may malupit na katumpakan. Tumilamsak ang dugo sa bawat tama ng kanyang mga hampas sa katawan ni Miel. Saglit na nawala ng malay si Miel, ngunit dahil sa matinding determinasyon ay pinilit niyang manatiling nakatayo, ayaw niyang bumagsak. Nakapako siya sa kinatatayuan ng dahil sa matinding takot na matagal nang nagkukubli sa kanyang puso. Si Mugen na may wala nang nagawa kundi ang sumigaw ng may kaba at pag-aalala, nanginginig ang tinig sa kawalan ng magawa. Bumalik sa kanyang alaala ang takot na ito, ibinalik siya sa kanyang kabataan, doon kung saan siya unang natutong matakot at mawala ng kakayahang kumilos. Ang takot na iyon ay lumitaw sa anyo ng isang bata, na paulit-ulit na nagsasabi sa kanya na mamamatay siya kung lalabanan niya ang laman na demonyo ng harapan. Sa isip ng batang si Mugen, ang halimaw ay napakalakas na kahit sina Muo at Mucho na pinagsanib ang buong lakas ay hindi man lang nakapagpadugo nito ni Katie Ting. Patuloy siyang hinihimok ng kanyang takot na tumakbo, na tila sinasabing wala na siyang ibang pagpipilian. Katulad siya ng isang langgam na wala ng laban sa paparating na paa ng tao. Kahit bunutin pa niya ang kanyang espada, alam niyang walang saysay. Bulong ng takot niya, siya'y dudurugin lamang. Kaya't tinalikuran niya ang katotohanan at piniling huwag harapin ito. Ang tunay na dahilan kung bakit nanlumo at natakot si Mugen ay ang paniniwala niyang kulang pa ang kanyang pagsasanay, isang kasinungalingang nilikha niya upang maitago ang takot sa kaibuturan ng kanyang puso. Ipinaniwala niya sa sarili na kulang lang siya sa tapang, dahil kulang siya sa paghahanda. Ngunit sa totoo, siya ay natatakot, at ang takot na iyon ay sariling kagagawan. Ginamit niya ang mga kasinungalingang iyon upang bigyang katwiran ang kanyang kawalang kilos. Sa gitna ng kaguluhan, biglang lumapit si Mio sa kanyang tabi, halos hindi na makalakad. Nanlaki pa rin ang mga mata ni Mugen sa takot at napasinghap siya nang makita ang matinding pinsala ng kanyang kapwa-disipulo. Halos hindi makahinga si Mucho habang sinasabi na ang halimaw na kanilang kinakalaban ay maaaring mas malakas pa kay Mui, ang kanilang nakatatandang disipulo. Pinakiusapan niya si Mugen na umatras, hindi sila pwedeng sabay-sabay mamatay sa lugar na iyon. Ipinangako ni Maul na haharangin niya ang halimaw upang makaligtas si Mugen at makabalik sa pangunahing sekta upang iulat ang nangyari. Mula sa di kalayuan, malamig na inilarawan ni Ilmo ang pagpupursigi nila. Muling umalangaw sa puso ni Mugen ang takot, kasabay ng utos ni Mucho na tumakbo. Iyon ang makatuwirang desisyon. Katanggap-tanggap na tumakbo upang mabuhay. Tumingin si Mugen sa lupa, na halos hindi na makilala sa dami ng dugong bumalat dito. Matinding tumimo sa kanyang isipan ang imaheng iyon. Sa kanyang katahimikan, naitanong niya sa sarili kung paanong nakakatayo pa rin si Mucho sa kabila ng matinding sugat. Naisip niya kung baka pareho lang silang hindi sapat ang pagsasanay, ngunit si Mucho ay may lakas ng loob at determinasyong harapin ang halimaw.
Imbes na magalit, nagulat siya sa sariling ginhawang naramdaman matapos marinig ang mga salita ni Miel. Bumalik sa kanyang alaala ang isang pag-uusap nila ni Mui noong nakaraan. Minsan niyang tinanong kung bakit patuloy itong nag-aalangan. Tapat na sagot ni Mui, paano niya malalaman ang sagot kung si Mujin mismo ay hindi alam. Sinabi ni Mui na marahil, matagal na siyang nagsisinungaling sa kanyang sarili. Idinugtong pa ni Mui na kung ang simpleng pagbabalik tanaw sa alaala ay nakakatakot na, marahil ay dahil nilibing na ito ni Mujin sa kaibuturan ng kanyang damdamin. Sa paglipas ng panahon, posibleng nalimutan na niya kung ano ang pinagmulan ng takot, o kung bakit ito sumibol. Kaya't ipinayo ni Mui na alalahanin ni Mujin kung bakit niya unang pinili ang humawak ng espada. Paalala ni Mui, walang ginagawa ang tao ng walang dahilan. Kaya't inanyayahan niya si Mujin na pag-isipan iyon, bago siya mahinahong pinayagang bumalik sa sariling pagsasanay. Doon nagsimulang magnilay si Mujin, pilit hinahanap ang tunay na dahilan kung bakit nasa kanyang mga kamay ang espada. Naalala niya ang madugong tagpo sa ilalim ng silong ng kanilang bahay, kung saan siya'y nagtago, nanlalaki ang mga matang pinapanood ang mga bangungot na nangyayari sa kanyang paligid. Naalala niya ang mga loang dugo sa lupa at sa katawan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Noon, siya isang batang walang laban, ang nag-iisang nakaligtas sa araw na iyon, at siyang nagpasyang pumili ng espada. Naalala ni Mujin ang madugong tagpo noong siya'y nagtatago sa ilalim ng sahig ng kanilang bahay. Nakadilat ang kanyang mga mata habang nasasaksihan ang karumal-dumal na eksenang unti-unting bumabalot sa paligid. Bumalik sa alaala niya ang mga lawa ng dugo na bumalot sa lupa at sa mga katawang nakapaligid sa kanya. Sa panahong iyon, isa lamang siyang batang walang kalaban-laban, nag-iisang nakaligtas sa masaker na iyon. Sa kawalang magawa, doon niya piniling damputin ang espada. Isang masaker na wala ni katiting na pag-asa, walang awa ang mga sumalakay sa kanilang pagwasiwas ng sandata, habang ang mga inosenteng nagmamakaawa, nakahawak sa leleyan ng pantalon ng mga kaaway. Ang kaunting pagtutol ng kanyang pamilya ay tila walang saysay, isang pag-aaklas na isinilang mula sa kawalan ng pag-asa. Nasaksihan lahat iyon ni Mujin bilang isang batang saksi sa bangungot. Walang kakayahan at tila naipako sa kinatatayuan, pinanood niya kung paanong ang kamay na humahawak ay pinutol, sinundan ng mga braso, dibdib, tiyan, at leeg. Mismong sa harap ng kanyang mga mata winasak ang kanyang pamilya. Bagamat nagngangalit ang galit sa kanyang dibdib, tinakpan ito ng matinding takot. Labis ang kanyang pagkahabag sa sarili. Pakiramdam niya'y lubos na siyang nag-iba. Ngunit mula sa araw na iyon, nagsimulang sumibol ang pag-asa sa kanyang puso. Naisip niya kung matututo lamang siyang lumaban, kung magiging malakas lamang siya, baka sakaling magawa niyang harapin ang kanyang mga kaaway. Ang marupok na pag-asang iyon ang naging dahilan kung bakit niya unang hinawakan ang espada, at kung bakit siya nagsanay ng buong puso. Sa bawat pagkumpas ng espada, tila napapawi ang kanyang takot. Para sa kanya, ang tanging pagitan ng duwag at matapang ay ang sapat na pagsasanay. Inilalabas niya ang takot at kaduwagan sa bawat galaw ng kanyang sandata. Si Mujin, na minsang isang nanginginig na bata, ay unti-unting bumubuo ng bagong pagkatao. O iyon ang paniniwalang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Mulit-muli niyang pinapaniwala ang sarili na nalampasan na niya ang takot. Ang mga natitirang pag-aalinlangan daw ay bunga lang ng kakulangan sa ensayo. Darating din ang tunay na tapang kapag siya'y ganap na handa. Subalit gumuho ang paniniwalang ito nang masaksihan niya si Muho na sumugod ng walang alinlangan. Maging si Myeol, na sumailalim din sa parehong pagsasanay, ay buong tapang na hinarap ang halimaw. Hindi niya maunawaan kung bakit nakaramdam siya ng ginhawa ng utusan siya ni Myeol na tumakas. Para saan pa ang lahat ng kanyang pagsasanay kung sa huli natutulala pa rin siya? Nagsimula siyang magtanong sa sarili, ano ba talaga ang kanyang nalampasan? Ang eksenang nasa harap niya ay tila salamin ng nakaraan. Muli, may mahal siya sa buhay na nasa bingit ng kamatayan, at siya'y nanatiling nakatayo, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Minsan pa niyang isinisi sa kakulangan ng pagsasanay ang kawalang aksyon. Pilit siyang tumatakas bago man lang makapagbuwis ng isang patak ng dugo. Doon siya nagsimulang magduda. Iyon ba ang dahilan kung bakit siya nagsanay?
para muling masaksihan ang pagkamatay ng mga mahal niya habang siya'y walang magawa. Sa kanya napagtanto, ang espada na hawak niya ay hindi kailanman naging takasan mula sa kanyang kahinaan. Hindi ito isang kalasag na maaaring pagtaguan. Kaya, sa pagkakakuyom ng kanyang mga ngipin, pinandi niya ang kanyang paninindigan. Kahit pa walang saysay ang pagtutol, kahit pa magdulot ito ng kamatayan, pinili niyang lumaban. Katulad ng mga taong minsang tumindig laban sa kawalang katarungan, mga katawan mang napay-piraso, pero nanatiling matatag ang diwa, pinili niyang humugot ng kanyang espada. At sa kanyang pagbangon, tahimik siyang nanumpa. Pangarap niyang maging isa sa kanila, ang mga hindi umatras, ang mga humarap sa kasamaan na may matibay na loob. Nais niyang maging larawan ng diwang iyon ang kanyang sandata. Habang umaagos ang luha sa kanyang mga mata, kumilos siya ng may layunin. Hindi na siya muling tatakbo. Isa lang ang kanyang layunin, ang laman na demonyo. Sa sandaling iyon, napansin ni Ilmo ang kanyang paglapit. Sa kabila ng naunang pagsalakay ni Namua at Maol, wala man lang dugong nabubo mula sa halimaw. Hawak pa rin ni Ilmo si Mua sa buhok at si Miol sa leeg, parehong wala ng malay. Mabilis na tumalon si Mujan, taas noong itinaas ang kanyang espada. Ito na ang kanyang pagkakataon, isang sandaling maaaring bumili ng oras bago dumating si Mui. Bago magtagpo ang kanilang mga sandata, nagtanong si Ilmo kung bakit hindi tumakas si Mujan. Nakita raw niya ang takot sa mga mata nito kanina. Nasaksihan niya ang pag-aalinlangan. Napabuntong hininga siya at binitiwan si Miol. Naiinis siyang inusal na nagiging abala na si Mujan. Samugat sa pisngi niya ang espada nito, isang manipis na guhit ng dugo. Hindi siya natinag. Mabilis siyang naghanda ng kontra-atake. Sa isang iglap, tinanggap ni Mujan ang kapalit ng kanyang paglaban. Tumama ang kamao ni Ilmo sa kanyang tiyan, walang awang hampas na may puwersang lampas sa kakayahan ng kanyang katawan. Bumula ang dugo sa kanyang bibig, at unti-unti siyang nawalan ng ulirat. Nahulog mula sa kanyang kamay ang espada, kasabay ng malakas na lagabog nito sa lupa, parang huling panaghoy sa larangan ng digmaan. Katahimikan ang bumalat sa paligid. Lahat ng lumaban sa laman na demonyo ay walang malay o malubhang na sugatan. Ang mabigat na espada ni Mucho ay nakabaon sa lupa, bahagyang may bahid ng dugo, tila isang bantayog ng lab ang halos hindi pa nagsisimula ay tapos na. Kahit ang pinakamatatag ay nabigo sa harap ng kapangyarihan ni Ilmo. Nanatili ang laman na demonyo sa kanyang kinatatayuan, hawak pa rin ang buhok ni Muhi, at ang isang kamay ay may bakas ng dugo, bunga ng pagbagsak ni Mujan sa kanyang huling pagtatangka. Maaaring sandali siyang naging matatag, ngunit hindi pa sapat ang lakas ni Mujan upang tuluyang makasabay sa bigat ng kanyang paninindigan. Dumating si Mui. Agad siyang lumuhad sa tabi ni Miol at tinsek kung may pulso pa. Hindi madali ang paghahanap ng pag-asa. Nang muli siyang tumangala, huli na, nakaharap na si Ilmo sa kanya. Ang sugat na tinamumula kay Mujan ay ganap nang nagsara. Tahimik siyang tinitigan ng halimaw, tila iniisip kung paano siya susugurin. Mula sa kinahihigaan ni Miol, mahina at may panghihinayang na binigkas ni Mui ang kanyang paghingi ng paumanhin dahil sa kanyang pagkahuli. Agad namang napansin ni Ilmo na mag-isa itong dumating. Maliwanag ang kanyang hinala, ang pinuno ng Shining Radiance Sect ay abala pa sa pakikitungo sa mga junior brother niya. Dumilim ang ekspresyon ni Mui. Galit na galit siya sa sarili sa loob-loob niya dahil sa pagiging kampante, dahil sa pagbaliwala niya sa sitwasyong kinaharap nila kanina. Ngunit tapos na ang sandaling iyon. Ngayong naroon na siya, buo na ang kanyang pasya. Dahan-daang itinaas ni Mui ang kanyang tingin at nagsimulang lumaganap mula sa kanyang katawan ang isang nakakamatay na katahimikan. Sa isip niya, time niyang hiniling sa kanyang mga walang malay na junior na sana'y kayanin pa kahit kaunti, habang nangangakong wawakasan agad ang laban upang agad din silang matulungan. Natawa si Ilmo sa mabagal at mapang-uyam na paraan habang pinagmamasdan si Mui. Kung paanong siya man ay minsang nagkamaling maliitin ito. Subalit ngayon, siya naman ang tila nagkamali ng tansya. Unti-unting nawala ang ngiti niya habang pinag-iisipan si Mui. Sa unang tingin, para lamang itong baguhan. Ngunit ngayon, may mas nakakatakot na presensyang lumilitaw mula rito. Sa isang mabilis na galaw, itinapon ni Ilmo si Mujan na parang basurang wala ng silbi.
Bumagsak ng walang malay ang katawan nito sa lupa, hindi na gumagalaw. Sunod niyang binitiwan si Muhiwa, bahagyang mas maingat, ngunit nanatiling marahas ang kilos. Isang mapang-akit ng ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi habang sinabing hindi talaga siya naaakit sa kalalakihan, ngunit aminado siyang mahina siya sa mga may tapang. Hindi na nawala ang ngiti sa kanyang mukha habang hinahamon si Muwi na patunayan kung karapat-dapat ba talaga ito sa interes na ibinigay niya. Hindi na nagsalita si Muwi. Tahimik siyang pumwesto sa kanyang sword stance, matibay, determinado, at walang pag-aalinlangan. Natutunan na niya ang leksyon. Ngayon, hindi na niya ito babaliwalain. Tila tumigil ang oras. Ang espada sa kanyang kamay ay naging tila bahagi ng kanyang katawan, kumikilos na parang may sariling diwa. Isang layunin lamang ang laman ng kanyang isipan, ang pabagsakin ang kalaban sa lalong madaling panahon upang agad na makatulong sa kanyang mga kasamahan. Bigla siyang nawala sa paningin, ang kilos niya ay mabilis, maiksi, at walang palamuti, isang teknika ng espada na purong opensa lamang ang layunin. Natarante si Ilmo. Napadilat ang kanyang mga mata sa bilis ng paglapit nito. Isang hugis gasuklay na enerhiya mula sa espada ang bumaon sa kanyang katawan, tumama sa kanyang gitnang bahagi at nagpabagsak sa kanya ng ilang metro palayo. Nagsibagsakan ang mga punong nasa kanyang tabi, at bumagsak siya sa lupa. Tumilamsik ang dugo mula sa kanyang sugat at nag-iwan ng matengkad na bakas sa lupa. Ngunit kahit dumadaloy pa ang pinsala, mabilis na nagsimulang maghilam ang kanyang katawan, isang kakayahang taliwas sa kalikasan. Bagamat nanatiling punit ang kanyang mga kasuotan, nagsilbing paalala ito ng kung anong uri ng nilalang siya. Napuno ng halakhak ang paligid, isang halakhak na may halong kabaliwan. Pinuri niya si Muwi, pinahanga ng batang ito na bihasa na sa sword through energy. Ngunit bago pa niya tuluyang matapos ang kanyang sinabi, muling lumapit ang isa pang atake. Sa isang iglap, umatras si Ilmo sa isang hindi likas na paggalaw ng kanyang katawan upang makaiwas. Ngunit hindi siya binigyan ng pahinga ni Muwi. Ang kamay nito ay nakaposisyon na, handa para sa isa sa pinakakilalang palm techniques ng Mount Hua. Hindi na siya nakapagmura. Tumama ang falling flower palm sa mukha ni Ilmo. Sa sobrang lapit, wala na siyang pagkakataong ipagtanggol ang sarili o umiwas. Bumagsak ang kanyang ulo sa lupa, nabitak ang lupa sa lakas ng salpok. Hindi pa doon natapos si Muwi. Agad niyang sinundan ito ng pababang saksak gamit ang kanyang espada, tina-target ang ulo ni Ilmo. Ngunit sa isang iglap, naisalbo nito ang sarili, sabay-sabay niyang hinuli ang espada gamit ang dalawang kamay, huminto ang talam ilang pulgada mula sa kanyang noo. Habang hawak niya ang espada, pinaikot ni Ilmo ang kanyang mga paa sa isang malapad na arco para sa isang counterattack. Napalawak ang mga mata ni Muwi, alam niya ang kahihinatnan. Dahil sa lapit nila, hindi siya makakailag ng maayos. Tinamaan siya sa mukha ng paang iyon, at tumilapon siya palayo, gumugulong sa lupa. Hawak pa rin ni Ilmo ang espada kahit natangay na si Muwi sa lakas ng sipa. Bagamat hindi iyon nakamamatay, sapat ang lakas para pansamantalang panghinain siya. Unti-unti siyang tumayo habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. Muling nanindig ang kanyang katawan, at tumingin ng matalim kay Ilmo. Sa isang kilos, tumindig muli ang flesh demon. Tiningnan niya ang sugat sa kanyang tiyan na halos maghilam na. Walang pakialam, itinapon niya ang espada ni Muwi sa likod niya. Sa kanyang isip, tapos na ang laban, nawala na ang armas ng kalaban. Subalit hindi man lang natinag si Muwi. Diretso siyang lumapit, ang tingin ay nakatutok sa pulang mata ni Ilmo na kumikislap sa dilim. Wala siyang inaksayang oras. Hinugot niya ang dambuhalang espadang minsang ginamit ni Mucho, nakabaon pa sa lupa. Noon pa man, ito na ang sandatang angkop sa kanyang kamay. Tahimik ngunit matalim ang kanyang presensya. Nang makita ito ni Ilmo, inisip niya na ito ay isang hamon, isang personal na pagtutunggali. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ngunit si Muwi ay nanatiling seryoso. Tila ba wala siyang naririnig o nakikitang panunukso mula rito. Pareho silang gumalaw. Mabilis. Napakabilis. Hindi masundan ng mata ng karaniwang tao ang kanilang mga kilos. Ang dambuhalang espada ni Muwi ay sumalubong sa walang sandatang kamay ni Ilmo.
Pumutok ang mga apoy ng pagkikiskisan. Sa mata ni Ilmo, nagningning ang pananabik. Samantalang sa mga mata ni Mui, malamig ang ningas, walang takot, walang alinlangan, tanging ang hangarin na tapusin ang laban.